Yun, welcome back to my channel. Si Reggie po pala muli. Yun, welcome back to my channel. Si Reggie po pala muli ng Reggie Rich TV. Kalalabas ko lang po sa dentista ko. Yun, Yun. Welcome back to my channel. Si Reggie po pala muli ng Reggie Rich TV. Kakalabas ko lang po sa aking dentista at ngayon ay pupunta ako sa isang kaibigan ko na matagal na akong kinukulit na dumalaw sa kanila dahil nga na hospital siya at ngayon ay nasa bahay na siya ngayon at kinukulit ako na dalawin ko raw siya. So ngayon nagkaroon ako ng chance na kasi off ko ngayon kasi parating ang 16 hours. So tika, pasyalan natin. Dumamo na ako rito sa may Cuevas, yung mga bilihan ng mga pagkain dito. So para madalang ko siya man lang ng pagkain. Tingnan natin kung baka may pansit, at least pansit ang madala. Kasi tinatanong ko siya kanina kung anong gusto niyang daling ko. Ako na raw bahala. So tingnan natin kung anong mga pwedeng merienda rito sa Okay, saglit lang. Tingnan tayo rito ng merienda. May pansit kayo? We don't have na. Ay, wala. Basta? Boss? Wala merienda. Kanina lang? Pandesal na lang na mainit. Ha? Pandesal na mainit. Pandesal na mainit. Ito, puto pao? Hindi lang po. Puto ba to? Puto, ano? Puto cheese po. Puto cheese? Opo. Kakaluto lang yan. Kakaluto lang? O siya, ito na lang siguro. Ito na lang. Magkano isa? 7? O, 2? Ano ba yun? Okay. Oo, pang... Take your time kuya, baka may gusto. Ano pa? Ito, ano ba to? Minatamis na saging sa kabila. May parang banana. Sabi panday, banana nito. Parang banana yung turon yan. Sige, magkano isa? Ha? O, 5 yan. 5. 5 lang. 5, Grabe, $1, May lang ka ba loob yan? May lang ka sa loob? Wala. Okay. O, yan. Mayroon pa libre, ha? Ayan, nakabili na ako ng pangdalak. Bagong lutong pandesal, saka mga puto. Wala ang pansit sayang, gusto ko pa naman pansit dito. Naubos na, kakaubos na lang. Pero next time, pagka nag-off ulit, dadala kita nun. Halika na, punta na tayo sa bahay nyo. By the way, para lang sa inyong kaalaman, diba galing ako sa dentista at isang ngipin lang to. Inaabot ng $531. So yan, kung gusto nyo pong mag Canada, ihanda nyo rin yung ang mga ngipin nyo. Kasi baka pumunta kayo dito tapos sira-sira ang ngipin nyo, pambihira. Isang ngipin pa lang, halos 500 na kaagad. Kasi medyo malalim. Buti nila may insurance. Yun ang kagandahan dito. Pag ang trabaho mo ay nagpo-provide ng insurance, yan, makaka-libre ka. Actually, hindi libre, binabayaran mo rin naman yun. Pero wala kang i-out of the pocket sa ngayon kasi nga gagawa nga ng insurance. So yun, ginawa na nila yung isa, meron na silang ginawang isa. Pero yun, yung ngayon na resibo para dito sa isa naman,
inabot nga ng 531. Grabe, no? Sa atin, magkano lang ang pasta, pero pagdating dito, grabe. So, yan, ihanda nyo ang ngipin nyo. Kaya pag pumunta kayo rito, mas maganda na sa atin na kayo magpa-dental para at least wala na kayong gagastusin. Actually, natatandaan ako nung bago ako rito. Biglaan nga yung pagpunta ko rito. Tapos meron pala akong sira. Tapos dito pa sumakit yung ngipin ko. Buti na lang kakilala ko yung dentista, si Michelle nga Agpalsa. Kasi schoolmate ko yun eh. At sabi niya, sige, wag mo muna bayaran. So, delivery lang muna niya yung aking yung aking sakit ng ngipin. Kaya maraming salamat sa aking dentista, si Dr. Michelle Agpalsa. Anyway, liga, papunta tayo. Liga, punta natin siya. Ito na ako. Nakaktak. Ayun, nandito na tayo sa aking kaibigan. Kaya lang hindi ko siya ipapakita kasi mahihain. Kaya interview na natin siya ng konti. Bibigyan ko lang kayo ng konting yan, meron siya wheelchair. Hindi ko na papakita ang mukha. Ayan, papakita ko lang yung itsura na sitwasyon niya. Okay lang ba sabihin ko ate yung nangyari sa'yo? Ayan, basta na-hospital siya. Ganoon lang. Ayan. So, ate, bigyan mo ako ng konting idea sa mga kagandahan ng dito ka sa Canada. At maganda bang yun? Maganda bang natin yung topic natin yun? Mas okay dito sa Canada kaysa sa Pilipinas. Kasi dito, kung sakaling magkakaroon ng sakit na ganyan. No. Kung ikaw magkakaroon ng sakit, mas maganda dito dahil ang health benefit okay. Oo. Dahil kung wala kang pera sa Pilipinas, mamamatay ka dahil sa mahal ng hospital bills. Hospital bills sa gamot. Sa gamot. Dito is provided nila ang wheelchair, ang kama. Kaya, papadapilisan ko lang hindi ko papakita yung mukha. Mahihayin kasi siya. Ayan. So, provided yung kama, ang kama yun talagang nagre-recline pang gano'n. Tumataas babaan, ganyan. Tapos may wheelchair. Tapos supply, kompleto sa supply. May mga diaper, may mga kung lahat ng supply ng galing sa government. Galing sa government. Ayos At saka yung mga simple mga gloves, yung mga lahat provided eh. Pati yung mga pads. Pati ito base ron to, di ba? Kanila rin yan, di ba? Hindi, akin. Sa ito? Oo. Pero nakakatuwa kasi hindi yung ginagamit namin sa facility eh. Kaya talaga lahat ng sa facility, parang di nila lahat ang gamit ko. Yan, pang sipilyo, di ba? Dala-dalaga nila lahat eh. Ito ay bigay sa akin ng mga nurses. So yun, yan ang isa sa mga advantage ng nakatira dito sa Canada. Lalo na pagka permanente ka na kayo, okay, citizen. Kasi pagka in case na may mga pangyayaring ganito, at least wala ka ng iintindihin kasi provided nila yung mga ganyan. Kasi nga binabayaran mo yun sa tax eh. So at least makikita mo na may suporta ang gobyerno sa iyo kung sa mga sitwasyon na ganito. Tapos bukod pa doon, kasi nga na-stop yung trabaho ni ate eh. So bibigyan ka rin nila ng di ba? Hindi pa nga lang aprobado. Yun? Saan manggagaling yun? Sa government din. EI ba yun? Ano ba yun? Disability. Sa disability. Ano yun? Ano rin kung magkano rin kinikita mo dati? Almost. Hindi ko alam eh. Hindi mo pa hindi pa kasi niya nakukuha eh, kaya Pero may suporta rin ng gobyerno sa kanya. Kapag na na. Ay nako, grabe. Kasi ito, lagi ako kinukulit. Deji, dalawin mo ako. Naku ate, talagang
parang nagkamali yata ako sa aking piniling bagong career. Kasi dalawa-dalawang trabaho, 16 hours, halos natutulog nila ako sa bahay. Hindi katulad nung kinikita ko noon. Talagang medyo maganda. Ngayon talagang para kumita ng 2,000, gaya nga sinasabi ko sa'yo, para kumita ng 2,000, dalawang trabaho pa yun. Grabe. Kasi nga, laki ng tax eh. Katulad nung, sasweldoin ko bukas, 2,100, less 900 na taxes. Magkano yun? 1,200? 1,200? 1,100? Tama ba? Hindi, 1,200 eh. Nakita ko 1,200 eh. Basta ganun. Ang laki ng deduction. Kaya sabi ko, grabe, pagbabago sa kita. Hindi ka tulad sa Bell, MTS, yung wala, EI lang ang binabawas. Ibang tax, hindi siya ganun kalaki. Kaya talagang makakuha mo talaga mabuti lahat yung kinita mo. Kasi nga base tsaka commission yun, di ba? Kaya medyo malaki ang kataan namin. Dito para kumita ng 2,000 talagang bugbugan sa oras. Sobrang stress. Oo nga. Ayun. So, may mga pros and cons ang healthcare aid na trabaho. Pero sa ngayon kasi, sabi ko nga, tsatsagayin ko muna. Kasi nga, may plano ako na kumuha ng bahay. Kailangan mo ka ng stability sa trabaho mo. Kasi ang requirement kasi sa bangko, para makakuha ka sa mortgage, is yung dalawang taon sa work. Sabi nila. Sayang ngayon na doon ako sa Bell di ba? Tagal ko doon. Hindi ako kagad nakapag-apply ng mortgage nun. Ayun, kaya ito, tsagayin ko muna talaga to. Ako si ate. Sabi ko kay ate, bibili kami ng hindi, wag ko lang, baka mamaglik ko sa kabiro ako to si ate. Pero ayoko sana nakikita tong ganito eh. Anyway, dinala ko siya ng merienda. Kaya wala kasing pansit eh. Kaya ang nabili ko lang yung pandesal tsaka yung puto. Ang problema, yung puto na bili namin tsaka yung turon, matamis, hindi pala pwede sa kanya, diabetic pala to. Diabetic, kaya yun. So anyway, isa sa mga advantage yan, sinabi ko sa inyo pagka dito kayo sa Canada, yan ang isa sa mga benefits na makukuha nyo bilang permanent resident or citizen. Kasi kung working visa ka lang, pag working, hindi sila qualified pa sa ganyan Wala pa silang ganyan. Yun, meron tayong dagdag na kaalaman. May natutunan tayo kay ate. Kasi ito, living proof, di ba? At least, supportado siya. Though, hindi pa nga lang talaga dumarating yung supply ng yung income niya. Sa ngayon wino-work out pa yung sa income niya, pero at least yung mga pangangailangan niya sa yung mga medical supplies nga provided ng government na kahit paano nandiyan na kaagad. Yun yung maganda, di ba? So yun, kung umabot ka sa video na to, maraming salamat. At least meron tayong kahit paano content ngayong araw na to. Salta ko na salta, hindi pala naka-record. But anyway, sabi ko kanina, finally nakadalaw na tayo kay ate. At yun, tuwan-tuwa nga at least nadalaw natin siya. At buti na lang at kahit paano nakakuha tayo ng oras. Kasi nga dahil sa 16 hours tayo nagtatrabaho, kaya yun, pasensya ka na ate. At least ngayon lang tayo nakapagkita ulit. Bili mo, ganun lang, 4 na buwan na print pala kagad Parang kailan lang ako pumunta sa hospital ngayon 4 na buwan na pakakala kagad. Tapos ayun, maraming mga pros and cons. Yung sinasabi ko kanina, yung mga benepisyo ang gobyerno, tayo sa gobyerno pagka mga ganito sitwasyon. Buti nila kahit paano may suporta yung gobyerno, di ba? Kailangan talagang nalimitahan na yung mobility natin. Nalimitahan na yung kanyang mga pagkilos kasi nga medyo naputulan siya lang kasi ng paa. Kaya yun.
So ate, pagaling ka, ang pagkakalam ko, sabi niya, po-provide yata rin yung prosthetics. Hindi ko alam kung libre yun o ano, pero at least pagka nabigyan ng prosthetics, makakakilos na siya ulit, diba? So pagaling ka ate, at kada mag-chance na mapuntahan kita ulit, okay? Hanggang sa muli, bye bye.